itong Department of Public Works and Highways sa DPWH, pugad na ng mga sindikatong kriminal. Ang PCAB naman na haluan na ng katiwalian ayon kay Senador Ping Lacson. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan tinutukan ni Bombo JC Galvez. Pugad na ng mga sindikatong kriminal ang Department of Public Works and Highways ayon kay Senator Ping Lacson. Ayon sa senador, nakatanggap siya ng mga bagong impormasyon na nagpapakita ng malamafia na operasyon ng ilang engineering offices ng ahensya sa iba't ibang panig ng bansa. Ibinunyag ni Lacson na sangkot ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways sa mga anomalyang flood control projects kabilang ng mga hindi naisama sa ulat na naiparating kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, marami umunong kalokohan sa loob ng ahensya tulad ng mga district engineer na nagmamaneobra sa proyekto at maging sa Philippine Contractors Accreditation Board na may sarili ring anomalya. Ipinunto ni Lacson na ang mga malasindikatong aktibidad na ito ay hindi lamang sa Bulacan, kundi pati na rin sa ibang lugar tulad ng San Carlos City sa Negros Occidental. Incidentally, this authority is under the DTI. No? Pero it seems na medyo nahaluan na rin yata ng konting, o hindi lang konti, no, ng katiwalian pagdating sa mga flood control projects because information na keep coming in, no, sa aming opisina na itong pickup nagre-resort na sa accreditation for sale. No? May mga ganyang reports and I've talked to some contractors, private contractors, na they had this experience of being offered, no, accreditation by pickup na sila na yung bahala sa bank certificate and other requirements, no, for a fee of I think 2 million pesos, no, for a start. So ganito na po kasama talaga yung kalakaran sa ating bureaucracy. Nauna na rin niya ibinulgar sa kanyang privilege speech ang katiwalian sa mga flood control project sa Pampanga, La Union at Oriental Mindoro. Dagdag pa ng senador, nakatanggap siya ng ulat tungkol sa mga questionabling kontrata na iginawad sa mga fly-by-night contractors gaya ng Darcy and Anna Builders na nakakuha ng flood control project sa Bulacan. Mas mabigat pa rito, ayon kay Lacson, ay ang papel ng ilang mambabatas na nagsusulong ng insertions sa budget para sa mga proyektong ito. Dahil sa kawalan ng transparency, hindi sila natutukoy at nananatiling ligtas sa pananagutan. Binigyan din ni Lacson ng kasakiman na nagtutulak sa korupsyon sa 2025 General Appropriations Act kung saan mas malaking alokasyon ang napunta sa Department of Public Works and Highways kaysa sa sektor ng edukasyon, bagay na labag sa saligang batas. Idinagdag pa niya na naapektuhan maging ang subsidy ng PhilHealth dahil sa mga realignment na ginawa para pagbigyan ng mga proyekto ng ilang funder. Git niya, itong daylan kung bakit patuloy siyang nananawagan ng ganap na transparency sa budget process upang matukoy at mapanagot mga mambabatas na may kinalaman sa mga anomalya at ghost projects. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.